Sa way paglangan na attorney no arita sa una nato nga hisgutanan. May kalabot ni ini nga nahitabo no ni Norman Mungusin alias Francis Leo Marcos kay siya may reklamo gipakita siya sa press con no sa pagkahuman siya hang pagkasikop may kalabutan sa unjust vexation no og matod pa niya kining mao nga kaso dili kay ni parehas sa kining mas grabe-grabe nga mga kaso sama sa pagpatay pero mura ang iyahang tratar ato sa press con kay gipresentar siya nga dako og sa laod no atol sa maong pagpahigayon sa press con karon attorney no ato ning hisgutan kay aduna bay sayop sa pagpresentar sa suspect sa press con bisan pa sa mga kaso nga susama sa unjust vexation mga attorney o ya ato pong ipasabot sa ato ang mga kabumbo unsa ni nga kaso ang unjust vexation attorney una to kung their annoyance to someone na may annoyance usahay kanang atong usahay lambing nato sa tong kapamilya nato mga amigo nato nga usahay ato silang palagot-laguton pero kanang yung pagpalagot nga matag sobra na gid kaayo bitaw nga mo-shock na sa senses sa usa ka tawo nga dili na gid maagwanta mo na gitawag na severe yan sobraan og tigig pagpalagot mo na laktod nga pakasultian ng unjust vexation o niya kung gamitan na nimo o kanang mga gadget kanang mga cellphone imong gamitan ng social media mag-vlog ka diha kay nagpalagot ka duna na siya mas taas pagid nga silot ana niya kay i-connect man na siya sa violation sa anti-cybercrime law. So kung naagani kay elemento nga nabuhat ana parte ng electronic device, ang imuhang penalty ana mas musaka pa ana kay combined naman ang imuhang nabuhat nga alleged nga sala diha sa revised penal code in relation to the anti-cybercrime law. Mao na siya ang iyang concept anang unjust vexation. So I hope klaro na unsa tay next question nimo Bomborex? Kini ba attorney kung doon na ba'y sayop no pagpresentar sa kini nga dinakpan attorney ngadto sa press con bisan pa ang iyang kaso kay dili kayo kani matawag nga unjust vexation dili kani dako kayo no og bugat nga kaso pero gipakita gihapon siya sa usa ka press conference sa kapulisan attorney nya ato lang nang i-follow up pod pwede ba kabalibad ang usa ka dinakpan sa pagtunga sa press conference attorney sige okay at ako sa na-correct anang kanang statement no pero anyway wa man ta nakahibaw sa merits anang kaso kay gi-file naman na sa korte pero I would just like to correct that nga dili na tinuod nga kanang unjust vexation in relation to anti-cybercrime law is a less offense kanuman ang jurisdiction ani niya Bomborex na ani siya sa regional trial court ra more than 6 years na ang penalty niya ani okay ra unta kung unjust vexation simple lang nga walay electronic device walay social media kay sa municipal trial court ra na ang pinakaubos nga korte nga mo test sa kaso no pero kung nanang gani elemento sa cybercrime mo mas taas ang iyang penalty mo na that is cognizable before the jurisdiction of that regional trial court. So, dili natin luwag ng gamay nga kaso. Dili ko mo agree na. Pero anyway, tungod lang sa katong word nga unjust vexation, simple na. Pero that's not the point. Ang point ani kung sayop ba ang pagpakita sa dinakpan sa press con bisan unjust vexation ang kaso. So, regardless kung unsay kaso, no? Unjust vexation, murder ba na siya, homicide, theft, walay balaod at a general rule nga nagdili sa pulis sa pagpresentar sa dinakpan sa media. Pero, hindi po na excuse nga ang presentation mahimong public shaming o murag nahukman na ang tao tungod kay nadakpan. Bisan unsa kagamay sa kaso Bomborex, pareho ra gihapon ang katungod sa dinakpan. Unsa man ang mga katungura, constitutional presumption of innocence, right to remain silent, right to counsel, right against self-incrimination o ang right to due process. So, pwede mubalibad ang dinakpan sa paghatag og statement, dili siya pwede pugson mag-interview nga walay abogado, gawas kung iya gid mismo i-waive na nga right kay in front of the media personnel man na, admissible in evidence man na, pero kung voluntary gani siya nga gusto niyang siwalat niya diyan kung sa pag-express niya siya ang gusto nga is considered as a waiver of the Constitutional Rights Act. So, kung mapamatud-an gani nga
na mga paglapas sa iyang constitutional rights, pwede pwede ang mga officers mapasakaan og administrative complaint, pwede pod civil action for damages, pwede pod criminal complaint kung adunay coercion, kanang pugson ka pagpasulti dito nga tiunan ka, or abusuhon ka. So ang sugdanan dili kung unsa kadako ang kaso, kundi kung nalapas bagyod ang iyahang katungod. I hope na no klaro sa to ang mga kabumbo kay daghan man pod no ang nagaingon no nga kini daw nga pamaagi kay bisan pa ilahang i-consider ning nga kaso sa unjust vexation nga gamay-gamay pero regardless sa cases bisag unsa pa na kagamay naamang gihapoy katungod ang ato ang mga kining mga akusado o di ba ka kining mga didakpan no para lang sa kining pagsiguro no nga ang ilahang mga katungod dili gyud maligsan sa ato ang mga sakop sa kapulisan no? So I hope no ato ang mga kabombo nga nagpaminaw naglantaw karon makasabot ni ana di sila mada ni ining mga diha sa social media no niini nga tungura. So ato ang takna 21 minutos sa kalabay sa alas 2 sa hapon arita sa lain pod nga hisgutanan kani nahimo po ni nga nag-viral pod attorney no nya may hope no makarelate pod kani kay nagmotor-motor na pod ka karon attorney may kalabot ni sa palisiya karon sa Pampanga Police Provincial Office nga magpahigayon sila house to house inspection para sa mga motorcycle mufflers no og daghan nakasaway ani attorney kay una nganong karon mag house to house naman hinuon ni sila. So ang pangutana ani attorney pwede ba makapahigayon og ingani nga pulisiya ang kapulisan mag house to house inspection sa mga mufflers nya unsa naman ang mabuhat sa kapulisan atol sa maong kalihukan pwede ba na sila maka confiscate pwede man ni sila maka-cite og citation ticket attorney? Okay. Murag nakahinungdon ko nga gidiscuss na nato last time, no? Partian ng mga traffic enforcers na magtulog sa balay o mga issue mga ticket. I remember a statement na nakita video nga yung gipagawas last time. So, ang akong tubag ato, dili pwede. Murag gihapon nga ako ang stand karon pamurag. Dili gyapon na pwede. Walay balaod nga nagtugot ana ang jurisdiction ano mga traffic enforcers dito lagi sa ilhang diha sa dalan wa sila katungod nga mosulod sa balay nganuman ang balay protektado sa konstitusyon dili pwede sudlan ang balay kung walay search warrant o klarong consent sa tag-iya kung walay warrant dili obligado ang homeowner magpasulod pwede mangutana ang tagbalay kung naa gani mo abot naa mo'y search warrant diha sir so kung sa dalan o klarong traffic violation, lahi na ang sitwasyon, Bomborex. Apan kung sulod sa balay, nga walay warrant o mangumpuskar, mahimo na siyang illegal search and seizure. Klaro kay ang balaod. So, ang kampanya batog sa modified mufflers, dapat gihapon mo sunod sa constitutional limit. Wala man na naghatag o absolute freedom ang traffic enforcers in the exercise. Ang ilang magod ang power, gikuha magod sa delegated police power of the state. Kung sa political pa maghisgutan na. So, kanang ilang pag-enforce ana, yes, naanay sila exercise of police power, pero kinahanglan mo pasar ang police power sa duha ka valid test. Unsa man ang una nga test, mo na siya ang lawful subject. Unsay subject unya ang lawful means sa pag-implementar. So kung dili gani mo pasar sa ikaduha nga test, dili valid ang ilang exercise sa police power. Sama anang musulod sa balay, mangumpiskar, manguha di ang away search warrant. That is already ultra virus. That is already beyond their power. So, therefore, ang pagsulod sa balay para manguntiskar, mang-inspection dito nga walay warrant is unconstitutional, invalid. Pwede ang officer na ma-administratively, civilly, criminally liable. Depende sa sitwasyon. Yun na, no? Pero sa kining situation attorney no nga house to house inspection unsa naman po'y mabuhat ani sa kapulisan attorney no nga dili ra sila maka lapas sa katungod sa mga tagbalay kung ugali gani nga doon na sila makit-an nga motor nga either modified ang iha muffler or aftermarket kining muffler ana attorney. Ang ilang mabuhat mura ra gihapon na tuntukan tok-tok hangyo. So tok-tok hangyo kung mabalibad way mabuhat. Maog yun no kay
Good to bring up po to attorney no katong issue day kalimot po ka atong issue kay about atong nahitabo po to I believe dito sa Palawan katong gigukod sila sa traffic enforcer no ang katong mga tao or katong ila tagila sa mga motor risod sa balay no so kahinumdom na niko nga katong issue pero same gihapon no nga dili sila allowed nga mudakop or mukumpiskar ni ini mga mufflers so I hope no klaro na sa to ang mga kabumbo kay daghan nang nahadlok karon no may kalabot ni ining pwede na day mag house to house so hinumdumi mga kabumbo nga ko arag yun no murag manghangyo rag yun ato ang mga kapulisan no ni ining mga bura-bura no nga kay karon hingusog naman sila sa kampanya batok sa ato ang mga modified muffler sa mga motor. So arita sa ato ang main topic na to attorney. May kalabot aning mitumaw nga issue during no the confirmation of charges kay gigamit didto atol sa maong kating pagpresentar sa prosecution sa kasong crimes against humanity batok ang former President Rodrigo Roa Duterte kining CCTV video no nga gi-post ni ining journalist nga si Ben Jason Tresornia gikan sa Davao nya gito gipakita nga si former President Rodrigo Roa Duterte nagtan-aw sa CCTV video no og iyahang ang nabuhat ato sa piskalyar kay ang ilang gipresentar nga murag nagtan-aw si Duterte sa CCTV video atol sa Agdao incident. Pero katong video kay taken out of context nya matod pa ni sa maong journalist kay wa kuno toy pagtugod ang gigamit sa paggamit sa video didto sa maong kining pagpresentar sa prosecution no so ang question lang nato ni attorney no kay may ma-apply man sad ni no sa to ang legal system pod kay kung ugali gani attorney na ay video nga gi-post sa personal account sa ato ang mga social media websites Facebook, YouTube no so kung ugali gani nga kining mao nga video gamiton sa abogado or sa piskalyar sa ilahang pag-build up sa kaso kinahanglan pa ba nga mananghid ang kining piskal or abogado from anywhere the world ngadto tag-iya sa video sa paggamit ni ining iyahang kaugalingon nga video nga gi-post iyahang account isip ebidensya sa korte o whether gikan ni sa diri sa tong jurisdiction or sa lain nga lugar nya unsa poy kining mamahimo nga kaso kung dili ni masunod kining pagpananghid pod attorney. Okay, akong balikon to ngayon maging ganong kung dire nato na i-apply kay base niya misinterpret o niya ang ako ang opinion in terms of application of rules before the International Criminal Court kay dili man ta ICC lawyer and kanang mga crimes nga within the jurisdiction of ICC is international crime tawag ana niya. Dili applicable ang ato ang balaod sa Pilipinas ana kay based man na siya sa Rome Statute dito man nagikuha ang jurisdiction o gahom nila sa paglitis sa unsay mga kaso nga tuan nila dito. So dili na magkapareho ang atoong rule of evidence ato ang authenticity, admissibility of evidence kumpara sa ilaha. Imo na mention ganiha no nga katong naay unsa tay pangalan sa ilang proceeding dito nga parte sa katong trial nila, confirmation of charges, charges. Wala man tay confirmation of charges diri sa Pilipinas. Natay pre-trial, natay arraignment, pre-trial kanang paglantad sa ato mga baraha nato kung unsay mga ebidensya nato before magsugod gid ang trial proper. Mo na ato adiri. So ilaha dito nanan sila gitawag confirmation of charges nga similar sa pre-trial conference. Now, ang pangutana na halimbawa kung ang video kay issue maka sa video na siya atong i-try og apply diri sa Pilipinas. First of all, kanang walay pagtugot, wa man ko naghatag, wa man ko nagtugot nimo nga gamiton nimo ni siya nga expose. Ang most pinakaduol ana ni ang balaod nga ma-apply is ang copyright kung naa man gani intellectual property. Pero kung ebidensya ana, of course kinahanglan gid ang representative mananghid gina siya sa pagtungod atong nagkuha sa video
kung musugot ba nga ihimong ebidensya. Of course, that's the reality. Imong magini siya pananghiran. Except kung ang video na post kung public knowledge na ganina, then ang downloading or pagkuha sa video, dili nagikan atong tawhana, kundi gikan na sa public domain. Gikuha na. So magkalahi na, technical kayo na siya, di na masabot kung i-explain na nako within this segment, kay kinahanglan na siya pila ka oras, pila ka tuig og in-studio sa balaod para lang masabtan sa ordinaryo nga tao. Pero sa ato lang, i-limit lang nato sa general knowledge, kung gani, no, dili magani ma-identify sa korte, ang katong naghimo sa video, dili gani mutunga sa korte para i-identify niya nga siya ang nagkuha ng video o i-preserve niya ang data. Bisan pag i-appeal pa na, i-attach pa ng USB file, ibutang pa na sa complaint, that is inadmissible in evidence because it is identified. It is not proven as to its relevance and competency of that particular evidence. Dili na niya pwede i-appeal sa complainant, pero inag-abot sa decision making, ang husgadoan na i-disregard na niya kay di man identified ang video. So again, manangin yun kung kinsay author. Pero kung naanagani sa side sa katong representation nga mo ato na sa korte, dili na admissible ang evidence kung wala gyud na properly authenticate o identify ang data, ang video data or photo data. So piece of advice, kung galing na aga ni makakuha niya na para mahimong saktong ebidensya, i-preserve og maayo ang data para dili mawala. Unya mo na gamiton as evidence ito sa korte, kinahanglan i-identify mismo sa witness. Kaya kung why identification, why authentication, that is inadmissible in court. Kung diri sa Pilipinas na to i-apply. Pero dito sa ICC, hindi ko makagamit ana nga procedure dito kay wala man tay jurisdiction, that is already out of scope of my practice. Okay, no. Kani attorney, no, ato lang ning klarohon, kini ato lang i-follow up ani nga attorney, okay, you mentioned about the public domain, attorney, no. Kani nga kung sa ako ang pagkasabot aning public domain, pwede makagamit ang bisag kinsa sa video basta available ni sa kanang through public domain. Ang ato bang diri pa sa ato attorney kay at ang ato abang mga piskal or ato ang mga abogado, allowed ba ni sila mo gamit aning konsepto sa pagkuha ning mga kaning data gikan sa video or sa pictures unya i-present ni as evidence kung gikan is public domain, attorney? Importante ato i-define o sa kaning fiscal atong mga city prosecutors matag mga amigo kay ila diya sa prosecution, no? Ang mga fiscal, judge, mga abogado gyapon na sila, pero nagkalahi lang ang ato ang mga purpose, no, ang ato ang mga function, no, kay kung sa private practice pwede man ta mo side sa prosecutor, pwede pa ta diri sa defense. So kung limit na to sa prosecution, kaning prosecution abogado na sila nga mo represent sa Republika sa Pilipinas inikiha. Ang katong mo dawat ang judge. So kung imong ipangutana kung authorized ba ni sila nga mokuha og ebidensya, magdepende sa circumstansya. Kay kung ang ebidensya giwata dili baya na ang piskalya mo muuna og panguha og mga facts mo complain, kinahanglan man sila mo dawat og complaint gikan sa mga complainant. Ang complainant mo duol sa piskalya. So ang piskalya mo mangutana kung unsay mga ebidensya nga na atong complainant, pero dili proactive ang usa ka piskalya nga mo di ang kumbaga gubat, kundi mo represent na siya sa katong mga private complainant. So katong ebidensya maggikan dito sa private complainant, dili proactive diri sa fiscal nga area. Kaya sila man ang muhimo resolution kung angay bay pasaka dito sa korte. So medyo kuan siya, komplikado siya, pero sa lahat ng pagkasulti, magdepende sa circumstansya ang authority sa pagkuha ato nga video o paggamit ato nga ebidensya para iato dito sa korte. Okay, no? So hinaot klaro na nya regarding aning pagpasiguro, no, nga kining authenticate or kining ligdong ni nga ebidensya ang video. So di ba naman ay process, attorney, no, para sa pagpasiguro nga kining mga video pwede ni siya mamahimo nga evidences pod, attorney?
Yes, yes. Pila ka pwede mabuhat sa ordinaryo nga citizen if ever naaron sa social media na ay pagpandaot, no? Para ma-preserve na siya sa katong tagtungod or katong gusto nga mo-complain. Ang unang buhaton karon na may bago karon nga procedure diri sa ato ang anti-cybercrime group kay bag-uro mo pa nakakaso og mga ngani unya nausab na agi lang ilang pamalakad kay sa una moderate so raman ka dito para pag-preserve sa data mo execute sila og affidavit of preservation of data pero karon kinahanglan na mo adto na og police station para ipablatter usa unya katong naa sa station mo ay mo coordinate dito sa anti-cybercrime group para mahangyo dito kung maka-issue sila og preservation of data. So ang pasabot ana kanang bang mga screenshot kanang mga URL kanang link bitaw sa mga posting mo na pasabot nga kinahanglan i-preserve kay bisan pag i-delete pa na sa katong alleged nga perpetrator or offender naaram manggihapon ang data dili man na mawala. In fact na ang gani balaod ana nga ang kaning mga internet service providers nato na ay duty sa pag-preserve sa data for the past 6 months. So bisan pag i-delete pa na ang post, ma-preserve lagi hapon na. Pero sa kanang ilang bago nga rule karon, pwede ra ikaw mismo mo kopyaan ng link mo screenshot unya imong i-report dito sa station unya i-blatter unya ang PNP nga naa dito ang nasa station mo communicate dito sa ACP sa anti-cybercrime group para mo preserve sa data o kanang ebidensya sa preservation of data mo na magamit dito sa korte for purposes of identifying the perpetrator o ang authenticity sa katong data nga gi-present na wala gi-edit, wala gi-modify, wala gi-ilisan. No? So, I hope no klaro na sa to ang mga kabongbo kay magamit yun no para kanatong tanan kung ugali gani nga maabot ta sa situation nga kinahanglan nga gikinahanglan yun ang mga real-time nga evidence or natay masugatan nga mga ingana nga situation, pwede ni nato no nga ma-share. Pero mas importante pod no nga para magiyahan og tarong mudaol kita og abogado kay para no nga dili pod masayang ang inyo hapong mga efforts labi na no sa paggamit og mga videos, pictures nga na para sa kining mga kaso. So attorney no any final message para sa to ang mga kabombo nga naglantong ng paminaw karon attorney? Yes. Ako lang i-connect sa imuhang dimension ganiha bago lang mukuha gid og lawyer kung dili sigurado. Why? Because little knowledge is very dangerous. Kunya di sa ta mosalig sa kung unsay sources sa internet na to, I understand nga natin mga search engine, na tay Google, na tay artificial intelligence nga dako nakitabang sa ato ang pag-research. Pero kaning mga butanga mga tools ra manggod ni sa pag-augment kung unsa nagay foundation nga imong nahibaw-an dili aron makakuha kag pundasyon sa pagtuon sa balaod magkalahi ng duka. So I hope na masabot na sa mga katawhan nga dili porke nga natay Google search dinha na natay AI unsa pa ng mga tools nga gigamit sa mga katawhan karon enough na nga makahatag nimo expertise sa balaod nga makakita ta perti daghan na keyboard warrior daghan na kay magpaka-abogado dito mo salig ana nga naman arita sa katong nagtuon gid sa balaod para gid mas magiyahan og maayo. I'm not saying nga kinahanglan mo mukuha private lawyer na atay mga gipangsulduhan sa gobyerno nga walay bayad as long as maka-prove lang ka nga indigent ka sa requirements nimo makakuha kag libre nga serbisyo sa abogado. So it doesn't matter kung public o private ang abogado nga imong daulon, pero mas maayo gid para magiyahan ang tanan moduol gid ang abogado para gid mas mahatagan og legal remedies available kung unsay legal concerns ninyo. Mao gyud attorney no sa gikaingon pa no sa panultihon nga get a right man for the right job no kay lisod kaayo na basta mga technical nga mga
pamaagi nga labi na maghisgot og mga kaso-kaso sa korte nga pwede rang ma-dismiss through technicalities. So I hope no nga dako kay nigtabang para sa to ang mga kabombo nga naglantaw og nagpaminaw karon. So Attorney Abelardo Kilaton Jr., daghang kayong salamat sa imong oras sa pakig-uban diri kanamo karong hapuna. Daghang kita nakatunan, may kalabutan no sa to ang mga katungod kung ugali gani nga maabot ta sa situation nga madakpan, ma-present sa presscon o di ba kaha kini pong sa pag house to house sa mga mufflers nya kining importante kining matawag nga pagkuha og mga videos nga gamiton isip ebidensya no dako kayo ni og ikatabang para sa pagpanalipod sa tuang mga katungod. Attorney, daghan kayong salamat sa imong oras nya mayong hapon diha kanimo. May hapon po, Bomborex.